Isinusulong ngayon sa Kamara ang pag-amyenda sa kasalukuyang Expanded Breastfeeding Act. Umaani ito ng pagbatikos dahil sa napipintong pagtapyas sa pribilehiyong makukuha ng mga nagtatrabaho ng breastfeeding mothers. Kapag naaprubahan daw kasi ang bagong batas, hindi na raw babayaran ng oras na nagpapasuso ang isang empleyado sa kanyang opisina. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Moro. Joseph? Umaasa nga ang ilang mga breastfeeding advocates na hindi na maipasa sa Kamara yung panakalang batas na yan dahil yung pagbawi doon sa paid lactation break ay isa lamang sa nakikita nilang problema dyan. Laki sa gatas ng ina ang 6 na buwang si Eric. Ito ay kahit pa working mom ang kanyang ina na sa attorney Jenny Ong. Hindi raw kasi matatawaran ang benepisyo ng pagpapasuso sa bata. And so we have more bonding moments and then a higher IQ. Yeah, definitely higher IQ for breastfed babies and then less tooth decay. Sa ilalim ng umiiral na batas ng Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009 o Republic Act 10028 ni Senator Pia Cayetano, pinapayagan ang isang ina na mag-express o kumuha ng kanyang gatas sa opisina 40 minuto sa kada 8 oras sa trabaho. Ang tinatawag na lactation break ay bayad na panahon. I leave for the office at about 7:30 and I express milk there 4 times. So I make enough for him and I make extra, so I donate the extra milk to babies who need them. So like usually premature babies or usually the babies from PGH. I express milk 4 times, 8:30 in the morning, 11 o'clock, 1:30 and 4 o'clock. So yun na yung pasalubong mo sa kanya? Yes. So for use when? For use the next day. Pero sa consolidated na panukalang batas sa inihain sa Kamara, ituturing ng unpaid ang mga lactation break. It means if I have to express milk for 40 minutes during the entire day, I have to stay an extra 40 minutes to make up for the time that I expressed milk. Okay, so anong magiging effect sa iyo? Stay longer at the office. And less time with your family. At hindi lamang daw yan ang problema ng breastfeeding and milk regulation bill, sabi ni Attorney Ong. If this bill passes into law, number 1, that unpaid lactation break, removing a benefit already given. Number 2 is the health and nutrition claims, which is currently prohibited. Now the health, like the +7 IQ points, gifted child, all those claims which are now prohibited will be permitted again. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng mga nasa likod ng panukalang batas pero tumanggi si Representative Josephine Lacson Noel. Sa text message niya sa GMA News, sinabi ni Congressman Noel na hihintayin na lamang muna nilang klaruhin ang panig nila sa komite bago sila sumagot sa mga tanong ng media. Ngayon nakabinbin sa House Committee on Trade and Industry ang panukalang batas. Para maging batas, kailangan pa nitong pumasa sa plenaryo at magkaroon ng counterpart bill sa Senado. Pero ngayon pa lamang kahit pumasa sa Kamara, ang panukalang batas ay nakaabang na si Senador Cayetano na harangan ito. Sa kanyang tweet, sinabi ng senador ang author ng kasalukuyang Breastfeeding Act na hindi ito papasa sa kanyang komite. Maki, bagaman nga may pangako na itong si Senador Cayetano, hindi ito makakapasa sa Senado. Ang gusto mangyari ng mga breastfeeding advocates sa Kamara pa lamang ay matalo na ito. Tinatawag nila na monster bill yung mga panukalang batas na yan dahil kontra daw ito sa kapakanan ng mga sanggol at ng mga ina. Maki? So, committee level siya sa Kamara. Gaano ba kalaki daw yung tsansa na maipasa itong pag-amyenda sa batas? Yung chances kasi, marami pa siyang dadaanan eh. Doon sa, right now, nasa Committee on Trade and Industry because it has something to do with milk products, no? At pagkatapos yan ay sa plenary pa. So, medyo matagal pa rin naman yung bubunuin. But ang gusto nga mangyari ng mga breastfeeding advocates is so-called, they wanna, so to speak, nip it in the bud. Kasi parang kung makalusot ito sa plenary, ay baka magkaroon ng ibang mga senador na sumuporta dito. But nandun na nga yung assurance itong Senador Cayetano na wala itong makukuhang suporta sa Senado. But just the same, hindi ayaw mag-rest noong defenses ng mga breastfeeding advocates, Matt. Maraming salamat, Joseph Moro.